Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Anya Mr. Maravillas yung masasabi mo doon sa reklamong binabato kay Martin Romualdez. Malinaw naman po na luto, gawa-gawa at isang malaking sarsuela lang ang mga reklamong binabato po kay dating speaker Martin Romualdez. Itong sina Baligod, Gutesa, si Mike Defensor at itong mga tinaguriang mga Maleta Boys kasama ang sino mang iba pang testigo na biglang iluluwal mula mga kababayan sa magic hat ng Office of the Ombudsman ay may isang bagay na pinagsasaluhan mga kababayan. Silang lahat ay baon sa kasalanan at liable sa ilalim ng batas para sa krimen ng perjury o pagsisinungaling mga kababayan sa ilalim ng sumpa. Kaya po yung tanong, paano makapagtayo ang ombudsman ng isa pong matibay na kaso kung ang buong pundasyon nito ay nakasandig po sa mga bayaran at saka sa mga sinungaling na saksi. At walang kahit katiting mga kababayan na prima facie evidence, kundi purong mga creative interpretation at pagbabaluktot lamang po sa batas. So nakikita natin mga kababayan yung tinatawag na blueprint of subordination. Sa pag-urong at formal, mga kababayan na pagbawi o itong recantation ng mga naunang testigo na bulgar na sina dating Representative Mike Defensor at saka si Senador Dante Marcoleta, kasama po ang abogadong si Libito Baligod, ang arkitekto sa likod ng pagpipilit at pagbabayad sa mga testigo upang mag-imbento po ng kwento laban kay Martin Romualdez. May admission po ng perjury. Ang 4 sa 18 mga Maleta Boys at si whistleblower Orly Gutesa ay mismong umamin. Umamin na sila mga kababayan sa telebisyon. At sa kanilang mga bagong salaysay ng kanilang mga unang affidavit ay purong mga kasinungalingan mga kababayan. So sa ilalim po ng Article 183 ng Revised Penal Code, ang pagbawi na ito ay isang formal mga kababayan na pag-amin na sila ay nakagawa ng krimen na perjury. Zero po ang prima facie footprint. Mismo po mga kababayan, ang mga ulat ng Commission on Audit, Department of Public Works and Highways o DPWH at saka yung ICI ay walang nakikitang anumang irregularidad, bank trail o physical evidence na nag-uugnay kay Martin Romualdez sa sinasabing anomalya sa flood control. So ang kawalan mga kababayan ng prima facie evidence ay nagpapatunay ng kaso ay walang legal na laman. So sa kabila mga kababayan ng pagbawi, pilit pa rin naghahanap ang Office of the Ombudsman ng mga bagong testigo upang isalba ang reklamo na nagpapakita ng isang despiradong hakbang na gumagamit ng mga peking ebidensya para lamang po ituloy ang political assassination sa pangalan po ni Martin Romualdez. So isipin mo na lang na may isang grupo ng mga tao, itong si Baligod, si Defensor at yung mga bayarang testigo nila na nagkasundong gumawa ng kwento na ninakawan sila ng isang maayos na leader, si Martin Romualdez. Noong oras na
para humanap sa korte, humarap nung oras na mga kababayan na para humarap sa korte, nakonsensya ang mga testigo at umaming binayaran lang sila ni na Marcoleta para po magsinungaling. Ngayon, yung salamengkero naman sa ombudsman, ngayong booking na ang kasinungalingan, yung ombudsman naman ay umaacting na parang salamangkero po, mga kababayan. Pilit na bumubunot ng kung anong multong ebidensya mula sa kanyang magic hat. Yan ang ating pagsasalarawan, mga kababayan. So, ang nakakatawa rito, imbes na hablahin ang mga nasa likod ng mga sinungaling, ang ombudsman naman ang nagpipilit na baluktutin ang batas para lang, mga kababayan, palabasin may kasalanan si Romualdez. So you cannot build a house on a rotten sand, mga kababayan. Sa simpleng logic, hindi ka makakapagtayo ng matibay na gusali kung ang simento mo ay bulok at saka marupok. Di ba po? Kung ang lahat ng testigo ng ombudsman ay napatunayang sinungaling at liable sa perjury, ang buong kaso, mga kababayan, laban kay Romualdez ay gumuho na rin at walang anumang legal na bigat. So nakikita natin dito ang absurdity of creative interpretation, mga kababayan, sa issue dito kay Martin Romualdez. Kung mayroon kang matibay na ebidensya kasi tulad ng bank records o pirma ng korupsyon, hindi mo kailangan ng creative interpretation o malikaing pagbasa sa batas. So ang pagbabaluktot, mga kababayan, ng ombudsman sa mga panuntunan ay patunay na wala silang hawak na totoong krimen kundi pilit gumagawa ng multo sa Tacloban upang ilihis ang dambuhalang anomalya sa mga lugar na mayroong korupsyon kagaya ng Davao at sa Bulacan. Sa Bulacan nga po, mga kababayan, nakita natin yung mga nagsimba po. Kahapon, baha. Sa Hagonoy, Bulacan, kawawa. Yan o. Churchgoers in Hagonoy, Bulacan brave the floodwaters. Ayan o. Mismong loob ng Hagonoy, Bulacan Church, pinasok, mga kababayan, ang baha. You see? So yun, mga kababayan, bakit hindi tutukan yung mga anomalya dito sa mga lugar na to? Kagaya ng Davao at saka Bulacan. Kawawa yung ating mga kababayan doon. So ang sino mang sadyang magsinungaling po sa kanyang sinumpaang affidavit ay nagkasala po ng perjury sa ilalim ng Revised Penal Code. Criminal liability po siya under Article 183, itong perjury. Dahil formal nang binawi ng mga testigo ang kanilang mga salaysay, sila kasama sina Marcoleta, Defensor at Baligod na nag-udyok sa kanila. Subordination of perjury po ang tawag sa kanya. Ang dapat na mga opisyal na ito ay sampahan ng kasong kriminal ng ombudsman. So ayon, mga kababayan, sa Rules of Criminal Procedure, ang isang reklamo po ay dapat ibasura agad sa antas pa lang ng preliminary investigation kung walang prima facie evidence o sapat na ebidensya upang patunayan na may naganap na krimen. So ang pagpapatuloy ng ombudsman sa investigasyon gamit ang mga basurang testimony ay isang tahasang paglabag sa due process po. So yun, inadmissibility nitong perjured statements. Hindi dapat ito tinatanggap. Sa ilalim po ng umiiral na jurisprudence ng Supreme Court, itong mga salaysay ng mga testigong napatunayang sinungaling, bayaran, o nagbawi ng testimony ay tinituring pong utterly worthless o walang legal, mga kababayan, na silbi siya. Hindi ito maaring gawing legal na basihan upang maghain ng kasong plunder
o graft laban po kay Martin Romualdez. At ang anumang pilit na pagsasampa nito ay maituturing na grave abuse of discretion. Tama po mga kababayan? So sina Marcoleta at Defensor ang nagluto ng kasinungalingan. So bakit po kaso kay Romualdez ang pilit na pinaprice? Perjury ang dapat na habulin. Huwag ang malinis na liderato po sa Leyte ang baluktutin. So yun ang ating panawagan mga kababayan.